Magandang araw at magandang buhay. Lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa araw na ito mga lolo at lola ay meron akong daladalang magandang balita. Dahil sa July 11, 2025 ay may magaganap po na payout para sa inyo. Sino-sino nga lang po ba ang makakuha ng payout na ito? Para po sa kalaban ng lahat, ang mga qualified senior citizens na pensioners sa social pension for indigent pensioners lamang po ang makakuha ng payout bukas July 11, 2025. At sa araw po na ito, hayaan niyo po akong ibigay kung ano man ang mga detalye nito. Sa video na ito, malalaman mo ang mga lugar kung saan may magaganap na pension release. Anong oras ba magaganap ang inyong pension release? At saan po kayo pupunta para sa inyong pension release? Attention sa lahat ng mga senior citizens. Social pension, July 11, 2025, payout schedule. Alamin natin ang buong detalye sa balitang ito. Inaanyayahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung gusto mo ang video kong ito na laging pinag-uusapan ang content patungkol sa ating mga senior citizens na malalaman mo ang kanilang payout, updates, and many more, ay isubscribe mo na ang aking YouTube channel. At kung gusto mo na manatili kang nakatutok or updated sa mga videos na i-upload ko pa, ay i-bell notification mo na nang sa gayon ay hindi ka mahuli sa mga balita na para po sa kanila. At ngayon, hindi na natin papatagalin pa na pag-uusapan ang bagay na ito, kaya ano pang hinaantay natin? Go na tayo! Ang nangunguna sa ating listahan na may magaganap na payout sa social pension for indigent pensioners ay ang munisipalidad ng Ganasi sa probinsya ng Lanao del Sur. Dahil sa July 11, 2025, ito po yung mga barangay na magpi-payout at kumpletuhin ko po mula sa umaga hanggang hapon. Sa morning, 8:30 po magsimula ang inyong payout sa barangay Makagiling, Barangay Linok, Barangay Baya, Barangay Tabuan, Barangay Sugod Madaya, Barangay Taliugon, Barangay Masulon, Barangay Barurao. Sa hapon naman, ito yung mga barangay na magpi-payout. Barangay Poblasyon, Barangay Makabaw, Barangay Pangadapon, Barangay Taganunok, Barangay Kamponga Raya, Barangay Pamalian, Barangay Goy, at Barangay Dapaan. Ang oras po ng payout ay magaganap sa 1:00 ng hapon. Ang kasunod na lugar na magpi-payout sa social pension for indigent pensioners sa July 11, 2025 ay ang Municipal Covered Court, Bacolod, Milagros at saka Masbate. At ito po ang mga barangay na mapipayout po sa araw po na iyon. Ating babasahin ng kumpleto nang sa gayon malaman ninyo. Sa July 11, 2025, sa Barangay Pamampangon, Barangay Kalumpang, Barangay Bangad, Barangay Paraiso, Barangay Kayabon, at Barangay Narasangan. Ngayon naman ay pupunta tayo sa Tacloban City Information Office dahil meron po magaganap na payout sa social pensions sa mga qualified senior citizens sa July 11, 2025 at kailangan nyo pong malaman ang mga barangay na magpipayout. Puntahan nyo mo lang po ang pinakamalapit na barangay sa inyo at alamin po. Ang kasunod na lugar dyan ay ang Cebu sa Toledo City dahil sa July 11, 2025 ay meron po magaganap na senior citizens social pension payout. Ngayon naman ay pupunta tayo sa 13 Martires City, Cavite dahil meron po magaganap na payout pero hindi po siya social pension. But ini-include ko lang po dito baka kasi makita ito ng aking mga viewers. Sa Barangay Inocencio Proper, Barangay Inocencio Southville, ang inyo pong payout ay sa Barangay Covered Court. Sa Barangay Kabuko, sa Proper at sa Sunshine, sa Sunshineville Phase 4 Covered Court.
sa Barangay Hugo Perez sa Proper, at sa Barangay Hugo Perez Golden Horizon. Ang payout po ay magaganap sa Barangay Covered Court Proper, sa Barangay Aguado sa Pag-asa 1 Covered Court, Barangay Luciano sa Barangay Covered Court, Barangay Lapidreno sa Chess 1 Lapidreno Covered Court, sa Barangay San Agustin sa Transville Homes Subdivision Covered Court, sa Barangay De Campo, Osorio, Concho, Gregorio, Cabezas at Laliania. Ang payout po ninyo ay sa Barangay Covered Court. Ang oras po ng payout mula sa Aguado hanggang sa Laliania ay 1:00 ng hapon hanggang 3:30 ng hapon. Mula naman sa Inocencio hanggang sa Hugo Perez Golden Horizon, ang inyo pong payout ay Luciano pala ay magaganap sa 8:30 hanggang 11:30 ng umaga. Ngayon naman ay pupunta tayo sa PIO ng Parañaque. Sa July 11, 2025 ay meron po magaganap na payout sa Barangay BF Homes mula 8:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali sa Classic Home Gymnasium magaganap po. Kasunod dyan ang Barangay Daluga sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Dahil sa July 10 at saka 11, meron po magaganap na payout sa social pension. Sabi dito, please be ready po sa mga requirements sa payout magaganap po sa inyong lugar sa Sultan Kudarat sa July 10 to 11 at ibibigay ko mamaya ang requirement. Ang kasunod na lugar po ay sa probinsya ng Negros Oriental sa munisipalidad ng Sibulan. Dahil sa July 11, 2025 ay meron po mga barangay na magpi-payout na akin pong i-mention sa puntong ito at inyo pong dapat pakinggan dahil bukas po ito magaganap. Sa Barangay San Antonio, 8:30 hanggang 2:00 ng hapon na may 161 pensioners sa San Antonio Covered Court magaganap. Sa Barangay Tubigon, 8:30 hanggang 12:00 ng tanghali na may 76 na pensioners. Ang inyo pong payout ay sa Tubigon Covered Court. Sa Barangay E. Villanueva, 8:30 hanggang 12:00 ng tanghali na may 84 na pensioners sa E. Villanueva Covered Court. Sa Barangay Poblacion ay sa susunod na po na mag-payout. Sa DSWD ng NCR, meron po magaganap na payout sa Social Pension for Indigent Pensioners sa July 11, 2025. At sa Barangay Pinagbuhatan na may surnames na M hanggang Q, 9 hanggang 12 ng tanghali. Sa Pinagbuhatan na may surnames R hanggang Z, 12 hanggang 3 ng hapon sa Suarez Covered Court, Barangay Pinagbuhatan. At dadako naman tayo sa bayan ng Baswanga sa Palawan. Dahil sa July 11, 2025 ay mayroon po magaganap na payout sa inyo at ito po aking babasahin ang i-mention sa inyo. Sa Barangay Salvacion, 8:00 hanggang 3 ng hapon sa Barangay Covered Court magaganap po ang inyo pong payout. At yun po ang kompletong detalye. Nalaman ninyo ang mga lugar, ang oras po ng inyong payout at saan po kayo pupunta para sa inyo pong payout. Nasanay, nakuha niyo po ng aral at pagpasensya niyo po ngayon dahil maulan pero binibilis-bilisan ko po dahil marami po ang nag-aantay sa schedule para po bukas sa payout na ito. At sa mga nagtatanong kung bakit hindi po na-mention ang kanilang lugar dito po sa aking vlog, pagpasensya niyo na po dahil hindi po ako pwedeng gagawa ng mga schedule dito dahil po legit po lang po tayo ng mga impormasyon na dapat nating ipaalam sa ating mga mahal sa viewers natin dito no sa YouTube. At kung gusto niyo pong malaman ang inyo pong mga payout sa social pension updates, so pwede nyo pong puntahan ang pinakamalapit na barangay at alamin po ang status po ng inyong pong social pension for indigent pensioners payout nang sa gayon ay meron kayong idea kung ano na ang ganap, ano na ba ang dapat ninyong malaman na mga bagay-bagay dito. So ngayon ay sa mga nagtatanong kung ano ba ang kompletong requirements na dapat mong i-ready, eto na po akin ang ibibigay para po meron kayong idea at meron kayong panahon para po ma-prepare ang requirements sa pagkuha at pag-comply nito. Senior citizens o benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng ID ng senior citizens. Paalala, pananatihing presentable ang mga dokumento.
Ilagay sa plastic envelope nang iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa ID ng senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizen o benepisyaryo ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng sa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO, or OSCA na mayroong original na pirma ni na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance, and authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda o thumb mark ng senior citizens, benepisyaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na pinesinta. Kompletuhin ang mga hinihinging lagda, thumb mark sa authorization letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng pensioners. Warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ni MSWDO. Xerox ng death certificate ng benepisyaryo na may mayroong serial number. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Palala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kailangan na certification mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpapatunay na ang benepisyaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Ito yung mga pwedeng sundin na estratehiya. Ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo ay per barangay o clustering per barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming pagsasama-samang mga tao. Gawing sunod-sunod ang pila hanay ng mga benepisyaryo base sa numero or payroll number na ibinigay upang maiwasan ang pagkakaroon ng pakiusapan, sangat at lalo higit ay mas mapadali ang daloy ng pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Pagdalahin ang mga benepisyaryo ng kanyang itim ballpen upang maiwasan ang paghihiram. Magtalaga ng isang staff na maaaring tumulong sa paymaster upang mapadali ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Lagyan ng numero ang Xerox copy ng ID upang mas mapadali ang paghahanap sa payroll. Mga paalala, maglaan ng malawak na space para sa pagdadausan ng payout at ng upuan para sa mga benepisyaryo ng programa. Maglagay ng madaming kopya ng certification of same person sa bawat lamesa na upuan ng mga paymaster at siguraduhin may lagda ito ng MSWDO at CSWDO. I-check ang mga lagda o perma sa mga dokumento kung original o kumpleto. Dagdag paalala, dahil naghanap na po ang monkeypox dito sa ating lugar, sa ating bansa, ito po yung dapat nating gawin at bilang advice ko na rin sa inyo. Una, kinakailangan po magsuot tayo ng face mask. At pangalawa, kinakailangan pong mag-social distancing. Pangatlo, kinakailangan po magdala tayo ng sariling alcohol natin na sa gayon ay manatiling safety po. Dahil alam natin na ang mga senior citizens ay medyo kinakailangan ng pag-care at yun po yung mga suggestion ko. At sa pag-payout naman, kinakailangan na mahinahon po. Sumunod naman po sa alituntunin
ng payout nang sa gayon ay wala po tayong problema, aberya o ano man pong pwede mangyari. At pumunta lang po kayo sa araw mismo ng inyo pong payout. Huwag po kayo mag-advance na pumunta doon. Dahil po, kung sino yung nakaschedule talaga, yun naman po ang makakuha ng kanilang payout. At kinakailangan kompleto din ang requirements pagpunta doon. At kung kinakailangan ninyo ng tawag dito, kasama or assistant, so pwede niyo po magdala. At yun po ang vlog natin for today na sana'y nakuha na niyo po ng aral. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye and see you again next time. Muli, ako po si Ruel Mendoza Tanyo.